Minamahal tayo po'y sama-samang manalangin sa oras na ito. Let us pray. Dakilan mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is power, there is hope, healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee, we trust in Thee, there is Lord. The leading prayer for beloved honorable pastor. Anoint Thy words, there is Jesus. Put Thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, hallelujah! Sama-sama naming sinasaway, demonyo na mga pag-alinlangan, hadlang sa aming pakikinig. Cast out right now. In Jesus' name, amen and amen. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, and please be seated. Ayun na po yung makabalik na po, minamahal sa ating po mga kinauupuan. At bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect, dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Stradal Meda, the intent prophet of our loving God, the man of God. And we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings, of our dearly beloved assistant pastor, dear beloved children, grandchildren, whole blessed Almeida family, and pleasant afternoon na po, minamahal sa ating pong lahat na narito, to all beloved visitors, minamahal na narito, ating beloved barangay captain, beloved Lito Bihirano, beloved barangay Kagawad, Melvin Del Rosario, beloved Kagawad Jun Marcial, Barangay Kagawad Jun Bernardo, Kagawad Jing Wiset, and Kagawad Pat Abilion, at Barangay Treasurer, mga minamahal, Maria Jessa Sabiliano. Welcome po, minamahal, sa gawain po ng ating mahal na Panginoon under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong si Kristo sa lahat po ng ating mga webcast viewers na patuloy pong umaantabay, mga minamahal, sa ating banal na gawain. Live po tayo ngayon, mga minamahal, at salamat sa biyaya ng ating mahal na Panginoon na tayo po'y nagiging kasangkapan ng Diyos upang ipangaral ang salita ng Panginoon not only here in the Philippines but also in abroad, mga minamahal. Nararating po ng programa ng gawain, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon, ang iba't ibang mga bansa. Ilan po nating mga kapatiran na naroon sa ibang bansa ay kasalukuyan pong umaantabay, sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At bago ko po makalimutan, happy 29th year church anniversary. This is founding church anniversary ng Zamboanga na ating sineselebrate. Although na mga minamal, hindi ganun ka bongga yung ating pag-celebrate ng ating anniversary dahil lately, yung ating mga nagdaang anniversary, talagang gumagastos tayo ng ilang libo. Yung mga nearby outreaches natin ay ini-invite natin from Malayal, from L6, mga minamahal, hanggang sa Imelda, hanggang sa Malanga, sa Ipil, lahat ng ating mga kapatid, halos lahat ay naandito. Mga minamahal, sama-sama tayong nagdadaos at nagpupuri. Ngunit ngayon, talagang taga rito lamang po, mga minamahal, ang ating nakasama, ilan sa ating mga kapatiran from Ayala. Ganun pa man, mga minamahal, tayo po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang biyaya at pagpapala, isang napakalaking pribilehiyo ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay naging bahagi sa gawain ng Diyos, mga minamahal, dito po sa dako ng Zamboanga. Amen? At sa oras nito, minamahal, tayo na po'y dumako sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ihanda po natin ang ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa mensahe ng kaligtasan ng ating mahal na Panginoon na ating mapapakinggan, minamahal, sa araw na ito. And let's talk about the topic, mga minamahal. Ito pong topikong ito ay talagang napakahalaga. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Let's talk about the topic, anointing will make us untouchable. Amen? Anointing will make you untouchable. Yung anointing, ito po ay paglalangis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Once you are anointed by God, mga minamahal, ibig sabihin, ikaw ay pinupuspos ng kapangyarihan
ng ating mahal na Panginoon. At kapag ikaw ay punong-puno ng kapangyarihan ng Panginoon, that is anointing, sabi ng Biblia, you will be untouchable. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. You will be untouchable. Hindi po tayo, mga minamahal, kayang saktan. Mga minamahal, ninuman. Why? Because we are protected by God. Yan po yung pagkakaiba. Isa pong napakainam na benepisyo kapag ikaw ay linalangisan ng Panginoon. Isang pinakamainam at mabuting biyaya kapag tayo po, mga minamahal, ay pinupuspos ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. No one can touch us. No one can harm us. And you will be untouchable. Amen? Yun po yung pinaka-masarap pakinggan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon na tayo po'y protektado ng Diyos. Amen? Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, lumakad man tayo sa apoy, that is, mga minamahal, written, biblically written in the Bible, na yung mga anak ng Panginoon sa panahon ng panganib, sa panahon ng kapahamakan, sa panahon ng disgrasya, mayroong Diyos na mag-iingat sa kanila. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kagaya po, mga minamahal ko, ni Misak, Sadrak at Abednego. Si Misak, Sadrak at Abednego ay tinapon, mga minamahal, sa mainit na apoy. Ngunit hindi sila nasunog dahil may Diyos na nag-ingat sa kanila. Si Daniel itinapon sa lungib ng leon, ngunit hindi po siya namatay dahil may Diyos na nag-iingat sa kanila. They are all untouchable. Bakit po, mga minamahal? May Diyos na nagpuprotekta sa kanila. May Diyos na nag-iingat sa kanila. May Diyos na nagliligtas sa kanila. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung word na untouchable, mga minimal word untouchable, ang sabi rito, untouchable means incapable of being touched, hindi ka kayang saktan. Not able to be touched, hindi magagawan, masasaktan kanino man. At ang sunod ay, nothing shall by any means hurt you. Walang sino mang makakapanakit sa iyo kapag protektado ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Sa panahon ng panganib, may Diyos na mag-iingat sa iyo. Sa panahon ng disgrasya, may Diyos na mag-iingat sa iyo. Yan po ang mga benepisyo ng anak ng Diyos. Kapag may sakit ka, may karamdaman ka, mga minamahal, hindi ka natatakbo ng doktor at ospital. Ang Diyos ang magpapagaling sa iyo. Ito'y dahil sa iyong pananampalataya. Sa bingit ng panganib, sa bingit ng kapahamakan, wala kang dapat ipangamba. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, the angel of the Lord, mga minamahal, encamped upon, round upon the righteous. Yung anghel ng Panginoon ay nag-iingat doon sa mga taong matutuwid. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, anointing is indwelling presence of the Holy Spirit in the life of the believers. Yung anointing po, mga minamahal, ito po yung kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, na nananahan. Ito po'y banal na presensya ng Panginoon. Ang banal na presensya ng Diyos ay ang kapangyarihan ng Panginoon, at ang kapangyarihan ng Panginoon, ito po'y paglalangis ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, ito'y nananahan, mga minamahal, sa buhay ng mga nananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pinapatunayan lamang ng ating mahal na Panginoon, we are safe and sound and secured kapag tayo po ay nasa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, it is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Nakakatakot na tayo po'y mahulog mula sa kamay ng Panginoon. Kapag naglilingkod ka, kapag nagpupuri ka sa Diyos, kapag umaawit ka sa mahal na Panginoon, ginaganap mo ang kanyang kalooban, lumalakad ka ayon sa kanyang banal na salita, mga minamahal, make it sure na ikaw ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag naglilingkod ka, nagpupuri ka, umaawit ka sa Diyos, ginaganap mo ang kanyang kalooban, ang buhay mo ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. I-picture out mo, kung ang buhay mo, mga minamahal, ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon, a great God, a powerful God, at ang buhay mo ay nasa kanyang kamay, mga minamahal, wala kang dapat ipangamba dahil ikaw ay tiyak na ligtas sa anumang kapahamakan, mga minamahal, at mga disgrasya. Praise the Lord. Sa dako ng Tacloban, nagkaroon po ng bagyo ng Yolanda. Alam ninyo, mga minamahal, napakalakas ng bagyo ng Yolanda. Yung ihip ng bagyo na yon ay hindi ka pwedeng tumayo, talagang dadapa ka sa sobrang lakas ng bagyo.
napakaraming namatay, pero meron po tayong isang kapatiran doon na bautismado sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nung kasagsagan ng lakas ng bagyo, mga minamahal, meron pong nangungusap sa kanya. Ito po'y baguhan pa lang na kapatiran dahil hindi pa lang po matagal na kami nakapagdaos ng krusada doon sa lugar na iyon. Siya po'y tumanggap at naglingkod sa mahal na Panginoon. Dumadalo sa tuwing mayroong gawain. Dumating ang bagyo ng Yolanda. Siyempre kapag may mga ganyang kalamidad, nagpipray tayo, mga minamahal, naaalala natin ang Panginoon at tayo po'y nananalangin ng Panginoon, ano man ang mangyari, gaano man kalakas, ano mang kalamidad ang dumating, ingatan mo kami. Siya po'y nanalangin sa Panginoon na siya po'y ingatan. Alam po ninyo, mga minamahal, nasa loob siya ng kanyang bahay, may nangungusap sa kanya, may bumubulong sa kanya, lumabas ka ng iyong bahay dahil ang bahay mo ibabagsak. Alam po ninyo, hindi siya nag-alinlangang pinakinggan niya, mga minamahal, yung boses na yon, at siya po'y lumabas ng bahay. Pagkalabas niya ng bahay, mga minamahal, yung bahay niya ay bumagsak. So makita mo yung safety ng Diyos. Say amen. Say amen. Makita mo yung safety ng mahal na Panginoon. Makita mo yung pag-iingat ng mahal na Panginoon. Nung siya po'y lumabas sa bahay, wala siya pong nakikita, zero visibility. Mga minamahal, tumakbo po siya palabas, hindi niya alam kung saan siya pupunta, hindi niya alam kung saan siya magtatago. Mga minamahal, pagkapa niya, may nakahawakan po siyang puno at doon po siya yumakap, mga minamahal. Amen? Nakikita niya, mga minamahal, sa tabi niya may mga punong natutumba, puno ng nyug na natutumba, ngunit takang-taka siya. Yung puno na kanyang hinahawakan, mga minamahal, pinapatibay ng mahal na Panginoon. Nung humupa ang bagyo, hindi po niya binitawan yung puno na yun na kanyang hinayakap dahil baka siya madala at matangay ng hangin. Minamahal, yinakap niya ng mahigpit. Ngunit gulat na gulat siya. Paglipas ng bagyo, paghina ng bagyo, yung puno na kanyang hinahawakan ay puno pala ng papaya. Amen? Grabe, no? Yung mga niyog nagtumbahan. Yung mga kahoy sa kanyang paligid nagtumbahan. Ngunit yung puno na kanyang hinayakap ay puno ng papaya. Napaka-imposible. What is puno ng papaya kung iisipin mo? Yung puno nga ng papaya, mga minamahal, umulan lang ng konti at mabasa ang kanyang ugat. Posibleng natutumba. Ganon karupok ang puno ng papaya. Pero at that time, mga minamahal, pinatibay ng Panginoon yung puno ng papaya upang hindi siya madisgrasya. Amen? Ganon po kadakila ang Diyos nating pinaglilingkuran. Malakas po na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Anointing will make you untouchable because you are protected by God. Kaya walang sino mang makakapanakit sa iyo. Walang sino mang mga minamahal makakagalaw sa iyo. Yun pong advantage ng mga anak ng ating mahal na Panginoon dahil may Diyos ka na nag-iingat, may Diyos ka na buhay na siyang nagpuproteksyon sa iyo saan ka man pumaroon. So anointing is indwelling presence of the Holy Spirit in the life of the believers. Yung Holy Spirit, that is God's anointing, yan po'y mananahan sa iyo. Yan po'y papasok. Babalutin ang iyong katawan ng kapangyarihan. Kaya't anumang gawa ng kaaway, hindi po siya magtatagumpay dahil ang paglalangis ng Panginoon ay nasa iyo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Anointing is God's power to overcome and conquer the works of the devil. Yung anointing daw po, ito po'y anointing power, kapangyarihan ng Panginoon to overcome, to conquer, mga minamahal, any kinds of works of the devil. Kapag nasa iyong presensya ng Panginoon, mapagtatagumpayan mo ang lahat ng anumang gawa ng kaaway sa buhay mo. Everybody shout, praise the Lord. You will be conquered and overcome any kinds of works of the devil in your life dahil may Diyos ka, mga minamahal, nasa iyong kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Poproteksyonan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2 Corinthians chapter 1 verse 21 up to verse 22. Or rather, basahin po muna natin yung Ephesians chapter 6 verse 10. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Epeso kabanata ay 6 at ang talata ay 10. Sa katapus-tapus ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Amen. Amen. Sabi ng English, finally, my brethren, be strong in the Lord by the power of His might. Sa katapus-tapusan, mga kapatid, sabi ng Biblia, magpakalakas kayo sa kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat in our own, we are weak. Amen. Mahina tayo, mga minamahal. Amen. We cannot overcome in our own ways.
Amen? Pero kapag tayo po ay pinapatnubayan at iniingatan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, tataglayin po natin ang kalakasan na galing sa mahal na Panginoon at ang kalakasan at paglalangis na galing sa mahal na Panginoon. Ito ang ating magiging kapangyarihan to overcome and to conquer. Pero ang sabi pa nga, mga minamahal, in our own we are weak. Mahina tayo. Wala tayong kalaban-laban sa gawa ni Satanas. Kaya makita mo, sa dako ng ospital, maraming mga tao doon ang bedridden. Amen? Maraming mga tao doon ang wala ng pag-asa. Maraming mga tao doon ang tinanggihan ng doktor at ospital. Leukemia, cancer, TB, diabetes, mga incurable na mga sickness, mga sakit na wala na pong kagalingan. Amen? Pinahihirapan ng dyablo sapagkat mga minamahal, ang Diyos ay, mga minamahal, iniibig niya ang buong sangkatauhan. Hindi po ang Panginoon magbibigay ng sakit, mga minamahal, sa tao. Ngunit dahil sa kasalanan ng tao, kaya ang tao ay nagkakaroon ng karamdaman. Amen? Pinapahirapan sila ni Satanas, pinapahirapan sila ng dyablo, sapagkat sabi ng Biblia, Satan come to kill, to steal, and to destroy. Walang dinalang mabuti si Satanas dito sa lupa. Ang dinala niya ay hirap, pasakit, pagdurusa sa mga tao, mga minamahal, na hindi nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sa mga ospital, kawawa ang mga tao doon. Amen? Umaasa sila sa gamot. Hindi sila umaasa sa Diyos. Umaasa sila sa tao. Hindi sila umaasa sa Diyos. Tayo, mga minamahal, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, tinuruan tayo ng ating kagalang-galang na pastor na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag may mga sakit, may mga karamdaman, ang utos sa atin ay manalangin, magpuri, magsisi sa ating mga kasalanan. At kapag mahipo natin ang puso ng mahal na Panginoon, magugulat ka, mga minamalang karamdaman mo ay pagagalingin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Imagine, long distance call, mga minamahal, nandun pa sa dako ng Maynila, sa ibang bansa. Through phone lang po, mga minamahal, linilay hands, pinipray over. Gumagaling. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Grabing anointing, grabing paglalangis, yung mga preaching, mga latest, mga previous preaching ng ating beloved assistant pastor, beloved pastor, mga minamahal, sa katapos-tapusan, mayroong tinatawag na mass healing. Na yung mga viewers, ilalagay nila yung kanilang kamay sa mga screen ng mga gadget, kinakast out ang karamdaman, nagtataka sila, gumagaling. Pero yung preaching na yon, replay lang, mga minamahal. Ilang taon na ang lumipas, pinapalabas uli. Ngunit nagtataka yung ilan nating mga kapatiran ng mga baguhan. Bakit nung kanilang mga minamahal ilinagay yung kanilang kamay doon sa mga screen ng mga gadget, ang kanilang karamdaman ay gumaling. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat sabi ng Biblia, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Yung mainit at maningas na panalangin ng taong matuwid ay totoong kapaki-pakinabang. Kapatiran natin sa dako ng Pampanga, before siya makarating ng Pampanga, magta-travel muna siya ng 3 hours. Pero dumadalo siya palagi sa gawain ng mahal na Panginoon. Bakit po? Sa isip niya at sa puso niya, sa ganoong paraan ay makakaganti siya sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Ito yung Kristiyanong marunong tumanaw ng utang na loob sa mahal na Panginoon. Kristiyanong marunong magpasalamat sa mahal na Panginoon. Bakit po? Ang kanyang karamdaman ay wala ng kagalingan. Ang kanyang karamdaman ay psoriasis. Nagpa-check up siya sa doktor. Ang sabi ng doktor, yung psoriasis mo, abot na hanggang buto. Yung psoriasis ba? Abot na hanggang buto. So sabi niya, Dok, anong aking dapat gawin? Sabi ng doktor, yung karamdaman mo, para hindi mo lumala, ang gawin mo ay magpa-injection ka palagi. Every month, 30,000 ang bayad ng injection. Amen? Sabi niya, Doktor, hindi kami milyonaryo. Mahirap lang kami. Hindi namin kaya yung 30,000 monthly na injection. Sabi niya, mahal na Panginoon. O sabi niya sa kanyang doktor, hindi na lang ako magpapa-inject dahil wala akong pera. Ang ginawa niya, mga minamahal, amen, siya po'y nanood o nakinig sa mga religious group na meron pong healing session. Siya po'y nakinig. Mga minamahal, yun po ang kanyang ginagawa. Gabi-gabi, binubuksan niya yung kanyang radio transistor, mga minamahal. At doon siya nakikinig ng mga healing session ng iba't ibang mga sekta at iba't ibang mga denominasyon. Mga minamahal, 3 radio transistor
yung kanyang naubos before niya napakinggan ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. 3 transistor ang nasira sa kanya. Hinahanap niya ang kagalingan sa loob mga minaman ng ilang taon. 3 transistor ang nasira. Pang-4 na transistor bago niyang bili. Mga minamahal, sabi niya, mahal na Panginoon, hirap na ako sa aking sakit. Dahil hindi biro, mga minamahal, yung meron kang psoriasis, pinandidirian ka ng iyong mga loved ones, mga minamahal. Ultimo, mahal mo sa buhay, ayaw lumapit sa iyo dahil nakakahawa ang ganitong uri ng mga sakit. Amen. Yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang mga best friend, yung kanyang mga kumpare, linayuan na siya, mga minamahal, dahil sa kanyang matinding karamdaman. Ika-4 na kanyang binili na radio transistor, binuksan niya ito. Pero before niya buksan, siya po'y nag-pray. Sabi niya, Panginoon, batid mo kung gaano kahirap na ang aking nararamdaman. Kung hindi mo talaga ako tutulungan, kitilin mo na lang ang aking buhay. Amen? Ngunit nagulat siya. Pagbukas niya ng ika-4 na radio transistor na kanyang binili, Jesus Miracle Hour ang kanyang napakinggan under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Everybody shout, praise the Lord. Kaya itong ating Jesus Miracle Hour dito sa Zamboanga, pinagpala tayo. Maraming mga outreach pero wala silang miracle hour. Yung ibang mga outreach nagre-request sa beloved children na payagan silang magbukas ng miracle hour. Mga minamahal, hindi sila napapahintulutan. Ngunit tayo dito sa Zamboanga, pinagpala tayo. Meron tayong Jesus Miracle Hour. Ano ang layunin dito? Hindi para makilala tayo. Ang layunin natin ay may pangaral ang dakila at banal na salita ng Panginoon sa ating mga kababayang Muslim, sa ating mga mahal sa buhay, upang sila din ay maakay natin sa paanan ng Panginoon at sila'y makaranas din kung gaano kabuti ang Diyos nating pinaglilingkuran. Lumuluha tayo. Umapatak ang ating mga mata. Sabi ko nung unang panahon, bakla lang ang iiyak. Ngunit kapag makilala mo na, kapatid, ang Panginoon, kahit gaano katigas ang puso mo, yan ay palalambutin ng mahal na Panginoon. Magugulat ka. Ikaw ay luluha. Ikaw ay iiyak sa presensya ng Diyos. Amen. Nung siya po ay makinig ng radio transistor, hinahanap niya, mga minamahal, amen, yung iba't ibang gawain. Nagulat siya. Pagbukas niya ng kanyang radyo, programa ng Jesus Miracle Hour sa dako po ng Pampanga, narinig niya yung mensahe ng kaligtasan. Mga minamahal, nagtataka siya. Amen, nagtataka siya. Nagugulat siya dahil mga minamahal, tumutulo yung kanyang luha. Hindi niya namamalayan. Tumutulo ang kanyang luha. Sabi niya, Panginoon, anong meron sa programang ito? Hinanap niyang gawain ng mahal na Panginoon. Malayo ang kanyang lugar. Imagine, 3 hours yung kanyang mga minamahal. Duration ng kanyang travel. Ganoon kalayo. Hinanap niyang gawain. Pagdalo niya sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, nandoon ang maraming kapatiran. Naririnig niya ang mga patotoo. Leukemia, pinagagaling. Diabetes, pinagagaling. Mga bone cancer, mga minamahal, marrow. Kumbaga mga sakit sa buto, pinapagaling ng Panginoon. Tinanggihan na ng mga doktor, kanyang naririnig sa kanyang tenga. Sabi niya, mahal na Panginoon, salamat, ako'y dinala mo sa totoong gawain kung saan kumikilos ang iyong kapangyarihan. Alam ninyo, minamahal, ang Diyos dito ay hindi lamang po nagpapagaling ng karamdaman. Ang Diyos dito ay nagbabago ng buhay ng tao. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ang sabi rito, minamahal ng ating pinag-aaralan, 2 Corinthians chapter 1, verse 21 after verse 22. Amen. Dito po sa ikalawang aklat ng mga taga-Korinto, kabanata ay 1, at ang talata ay 21 hanggang 22. Ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo, at nagpahid sa atin ay ang Diyos, na siyang nagtataksa naman sa atin at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa 2 Corinthians chapter 1, verse 21, after verse 22, ang sabi ng Biblia, now it is God who made us stand firm in Christ. Amen. Now it is God who made us stand firm in Christ. Ang mahal na Panginoon ang nagbibigay tibay sa ating pundasyon. Say amen. Say amen. Sa ganang atin lamang, hindi nga natin in-expect na abot tayo sa ganitong mga taon eh.
Hindi nga natin inakala na aabot tayo ng 2024 sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. That is because of many difficulties, hardship in life, trials in life. Hindi natin ini-expect na makakaabot tayo sa ganitong taon sapagkat ang paglilingkod sa Panginoon ay napakahirap, pero masarap. Tama po ba? Mahirap ang maglingkod sa Panginoon, pero masarap. Bakit po, mga minamahal? Sa kabila ng hirap, kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, it is God who made us stand firm in Christ. Ang ating Diyos na buhay, ang nagbigay tibay sa ating mga pananampalataya para makapag-sustain tayo, makapagpatuloy tayo sa paglilingkod. Kaya wag na wag nating kakalimutang magbigay papuri at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Every year, kagaya ngayon, mga minamahal, 29th Founding Church Anniversary, mga minamahal ko ng Zamboanga. Salamat sa mahal na Panginoon na umabot po tayo ng 29 years ng gawain ng Panginoon ay naandito pa rin, nananatili pa rin ang gawain ng Panginoon para doon sa mga tumatalikod. Salamat sa Panginoon dahil kapag kayo'y bumalik, may babalikan pa rin kayo, mga minamahal na gawain ng Diyos. Paano kung mag-backslide kayo at wala na kayong balikan? Di ba? Salamat sa mahal na Panginoon para doon sa mga nag-backslide na, para doon sa mga tumalikod at nag-decide na bumalik. Salamat sa Panginoon na may nabalikan pa rin kayong gawain. Salamat sa Panginoon na may mga mananampalataya pa rin na nananatili, na nagpupuri sa Diyos. May mga mananampalataya pa rin na nagbibigay luwalat at lugod sa mahal na Panginoon. Nung kayo'y mag-decide na bumalik, may nabalikan pa rin kayong gawain ng mahal na Panginoon. Nananatili sapagkat sabi ng Biblia, even the gates of hell shall not prevail against it. Yung kaharian ng Panginoon na kanyang itinayo dito sa lupa, kahit po, mga minamahal, ang pintuan ng impyerno at Hades ay hindi po kayang wasakin ang gawain ng Panginoon dahil hindi ito gawain ng tao. Ito'y gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng Biblia, it is God who made us stand firm in Christ. Ang sabi niya, He anointed us and set His seal of ownership. He anointed us. Siyang nag-anoint sa atin. Amen? Siyang naglalangis sa atin. Siyang nagpupuspos sa atin ng kapangyarihan and set His seal of ownership. Patunay, mga minamahal na tayo pag-aari ng Panginoon. Yung Holy Spirit ang nagpapatunay na tayo po ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon and put His Spirit in our heart. Siyang naglagay ng Espiritu sa ating mga puso, Espiritu na nagaling sa Diyos. Kaya't marunong na tayong magpatawad. Dati-rati ang puso natin, hindi tayo marunong magpatawad, hindi tayo marunong tumanggap ng pagkakamali. Ngunit nang naglingkod na tayo sa Panginoon, the Lord put His Spirit in our heart. Natuto tayong magpakumbaba, natuto tayong magpatawad, natuto tayong tumanggap ng pagkakamali, mga minamahal, dahil alam natin, yun ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anointing is the source of our establishment. Yung anointing, ito pala yung dahilan bakit tumatatag tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Left and right na pagsubok, left and right na trials, left and right na pag-uusig, left and right na kahirapan, left and right na kawalan. Pero nagtataka ka, the more kang umiibig sa Diyos, sa kabila ng kahirapan, lalong lumalalim ang pag-ibig mo sa Panginoon. Sa kabila ng kawalan, lalo kang umiibig sa ating mahal na Panginoon. Nagtataka ka, di ba? Dapat sana'y nanghihina ka na ngayon. Dapat sana'y nanlulupaypay ka na ngayon. Dapat sana'y nanlalamig ka na ngayon. Ngunit nagtataka, bakit the more na may pagsubok, the more na umiibig tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung anointing, that is the source of our establishment. Anointing will keep you from falling away. Yung anointing, kinakasangkapan ng Panginoon upang hindi ka mawalay sa Kanya. Amen? Siyempre, nakita mo rito, bedridden, mga minamahal, naka-wheelchair, sinala sa gawain, wala ng kagalingan. Ngunit nung tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon, nakabangon, mga minamahal, nakalakad, umuwing pinagaling na ng mahal na Panginoon. Yung kanyang wheelchair, iniwanan sa church. Yung kanyang crutches, iniwanan sa church. Nakita ng iyong dalawang mata kung gaano ka makapangyarihan ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. It will establish you. Amen? Yung anointing will establish you and keep you rooted in Christ.
yung anointing, kapangyarihan ng Panginoon, mga minamahal, gagawin kang matibay, gagawin kang matatag. It will rooted you and establish you in Christ. Tuturuan ka, yung kapangyarihan ng Panginoon ang magiging paraan upang ikaw ay mangugat sa pananampalataya. Kapag nangugat ka na sa pananampalataya, alam po ninyo, mga minamahal, may mga puno na malaking puno, pero ang ugat nila nasa ibabaw lang. Say amen. Amen? Kaya dahil lang kanilang ugat ay hindi po rooted, hindi po nakabaon ng malalim, pagdating ng pagsubok, madali silang mabuwal, madali silang matisod, madali silang mawala. Why? Because they are not rooted and established in Christ. Madali silang mabuwal, konting pagsubok lang, konting mga minamal pagsaway lang, konting pagtuturo lang, konting disiplina lang, naiinsulto, nadi-disappoint, nadi-discourage, hindi na dumadalo sa gawain ng malapag because they are not rooted and established in Jesus. Say amen. But if you are rooted and established in Christ, kahit anong pagsubok, mananatili ka. Kahit anong problema, mananatili ka. Kahit anong kahirapan, hindi mo tatalikuran ang iyong pananampalataya. Dahil ang pananampalataya mo, ito ang buhay ng iyong kaluluwa. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Hindi mo iiwan ang Panginoon kahit ano ang mangyari dahil alam mo ng kaligtasan mo ay nasa kamay ng Diyos. Bakit ka tatalikod? Bakit iiwanan mo ang biyaya ng mahal na Panginoon dahil hindi mo naunawaan ang kanyang salita, hindi mo naunawaan ang kanyang biyaya, hindi mo naunawaan ang katapatan ng Panginoon. Pero kapag iyong naunawaan ang kabutihan at katapatan ng Panginoon, amen? Mayanig man ang mundo, mananatili kang nagtitiwala sa Panginoon dahil alam mo ng Diyos ay tapat sa lahat ng kanyang mga salita. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Anointing, ang sabi rito, anointing will keep you from falling away. Yung kapangyarihan ng Panginoon nasa iyo, iingatan ka nito upang hindi ka mawalay sa paglilingkod sa Diyos. Although na gusto mo nang tumalikod dahil maraming discouragement, gusto mo nang umayaw dahil maraming mga disappointment, pero magtataka ka, araw ng linggo, dadalo ka pa rin. Araw ng Biyernes, dadalo ka pa rin. Araw ng Miyerkules, dadalo ka pa rin sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Why? Because that's anointing that in you, mga minamahal, sabi ng Biblia, it keep pulling you away. Amen? Keeping not falling you away. Hindi niya hayaan na ikaw ay mawalay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi lang yun. Amen? It will make you rooted and established in Christ. Hindi mo iisipin ang tumalikod, hindi mo iisipin ang mawala sa mahal na Panginoon. Dahil ang buhay mo, ang ating mahal na Panginoon, ang natatangi mong kayamanan, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ganoon ka makapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Isang testimony bago tayo umawit sa ating altar call. Isang kapatiran natin na adult choir sa dako ng Manila, mga minamahal. Meron po siyang 2 anak. Yung bunso niyang anak, mga minamahal, gustong-gustong maglaba. Sabi nung kanyang nanay, kung gusto mong maglaba, piliin mo yung maliliit na mga damit at ikaw ay maglaba. Naglaba yung kanilang bunsong anak. Pagkatapos malaba, mga minamahal, umakyat sa bubong ng bahay, isinasampay yung kanyang mga sinampay, yung maliliit na mga damit na kanyang linabhan, isinasampay niya doon sa bubong ng bahay. Maya-maya bumaba, sabi niya, Nay, ayaw kong magsampay dahil yung sampayan nangangagat. Sabi nung ate, tinatamad ka na naman siguro kaya ayaw mong magsampay. Alam niyo ang ginawa ng ate, nakakatandang kapatid, kinuha niya yung isasampay sana ng kanyang bunsong kapatid, umakyat sa bubong, isinampay doon sa sampayan yung mga damit. Nagulat yung kanyang nanay, ang lakas ng kalampag doon sa bubong. Yung pala mga minamahal, yung tingnan yung kabutihan ng Diyos. Walang kasing sarap maglingkod sa Panginoon. Walang kasing sarap. Maniwala kayo. Walang kasing sarap. Kaya nga, there's nothing to lose but everything to gain. In serving the Lord, walang mawawala sa iyo. Amen? Ang matatanggap mo ay puro biyaya at pagpapala. Kung malaki ang pagsubok, mas malaki ang pagpapala. Kung mahirap ang paglilingkod, pero ang biyaya, mga minamahal, ay sapat-sapat na galing sa mahal na Panginoon. Kaya kung itutumbas mo ang pagsubok, kahirapan ka, walang sa biyaya at pagpapala, wala sa kalingkingan yung hirap sa paglilingkod sa Diyos. Si Amen. Ikumpara mo dun sa great blessing na naghihintay para sa iyo. Anong blessing yon? Langit yon. Buhay na walang hanggang. Ano ang langit? That is a perfect place. That is the place of no worries.
Sa langit walang problema, sa langit walang hirap, sa langit walang pangamba. Minamahal, dito sa lupa, punong-puno tayo ng problema, punong-puno tayo ng suliranin. Maraming mga bagay ang nakakapagbagabag sa ating mga puso, maraming mga bagay ang nakapanlulumo sa ating damdamin. Utang, problema, suliranin sa asawa, suliranin sa anak, suliranin sa mga magulang. Ngunit kapag nasa langit ka na, goodbye problema, goodbye pagsubok, doon mo mararanasan ang walang katapusang kapayapaan na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At kung ikukumpara mo ang problema, pag samasamahin mo pang lahat ng problema dito sa lupa, amen, hindi mo maikukumpare. Praise the Lord. Yung greatness, yung goodness, yung biyaya at pagpapala na ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon kung magtitiis kang maglilingkod hanggang sa araw ng kanyang banal na pagdating. Malaki ang kaibahan ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga kami, sabi ng mga loved ones namin, anong mapupulot nyo dyan? Anong mapapakinabangan ninyo dyan? Linuloko lang kayo ni Almeda, linuloko lang kayo ng mga pastor. Sabi namin sa kanila, may isip at may utak din kami. Nakapag-aral din kami. Kung wala kaming benepisyo na napulot sa aming paglilingkod, tatalikod kami, iiwanan namin ang Jesus Miracle Crusade. Pero magtataka ka, ang inyong abang lingkod, I was 10 years old na nakilala ko ang Panginoon. 49 years old na ako ngayon. Ilang taon na akong naglilingkod. Pero alam niyo, di katiting na pagsisisi ay hindi ko pinagsisihan na nakilala ko ang mahal ng Panginoon. Pagkus ang puso ko ay punong-puno ng pagpupuri at pasasalamat. Nakilala ko ang mahal ng Panginoon. Nasaan kaya ako ngayon? Ano kaya ang buhay ko ngayon kung hindi ko nakilala ang mahal ng Panginoon? Pero ang puso ko ay punong-puno ng pagpupuri at masasalamat na isang araw kumatok ang Panginoon sa puso ko. Hindi ko ipinagkait ang pagbukas ng aking puso. Tinanggap ko ng buong puso, isip at kaluluwa ang mahal ng Panginoon. Hinayaan ko siyang umupo sa luklukan ng aking puso, sa trono ng aking puso, upang siya ang maghari sa buhay ko. At ngayon, dahil ang Diyos nang naghari sa buhay ko, punong-puno ko ng pagpapasalamat. Ano man ang nangyayari, dahil totoo ang Diyos. Yung kapatid natin na yun, habang nagsasampay yung kanyang anak, ang lakas ng kalabog ng bubong. Amen. Nung kumakalabog ang bubong, lumabas siya ng bahay. Nakita niya pati yung mga kapitbahay nagsisigawan na. Yung pala, mga minamahal, yung sampayan, alambre, grounded. Grounded. May kuryente. Nagsishake na yung katawan ng kanyang anak. Nangingitim na po, minamahal. Amen. Nangingitim na po dahil yung kuryente ay pumapasok na sa katawan. Bilang ina, mga minamahal, pangamba siya. Ngunit naalala niya ang Biblia. Ang sabi ng Biblia, tumawag lang tayo sa pangalan ng Panginoon at ang Diyos ang magliligtas. Banggitin mo ang aking pangalan, sabi ng Biblia. At kayo'y aking iingatan. Banggitin ninyo ang aking pangalan at kayo'y aking iingatan. Siya mo'y sumigaw ng malakas. Naalala niya ang turo ng mahal na pastor na kapag tayo nasa panganib, wala tayong ibang gagawin kundi tawagin ang pangalan ng Panginoon. Sumigaw siya ng malakas. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. 3 beses na siya po'y sumigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Iyak siya ng iyak dahil ayaw niyang mapahamak ang kanyang anak. Alam niyo, minamahal, maya-maya, may tumatapik sa kanya. Mga minamahal, sabi ng boses, Ma, huwag ka nang umiyak. Iniligtas ako ng mahal na Panginoon. Pagtingala niya, yung anak niyang nakukuryente, yun ang tumapik, mga minamahal, at nagsabi sa kanya, buhay ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tinanong na yung kanyang anak, ano bang nangyari? Bakit ka nakabitaw doon sa malakas na bultangin ng kuryente? Sabi niya, alam niyo ma, habang ikaw ay nakaluhod, habang ikaw ay nagpupuri, habang ikaw ay umiiyak, habang ikaw ay sumisigaw sa pangalan ng Panginoon, habang ikaw ay sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord, naramdaman ko na mayroong malaking tao na nakaputi sa aking likod.
hinawakan niya yung dalawa kong kamay at ito'y tinanggal niya doon sa malakas na bultahe ng kuryente. Kaya ako, mga minamahal, sabi niya, nakabitaw doon sa malakas na bultahe ng kuryente. Ganun ang Diyos katotoo. Sino tayo para hindi magpasalamat sa kabutihan ng Diyos? Sino tayo para hindi maglingkod sa kabutihan ng mahal ng Panginoon? Sa oras nito, awitan natin ang Diyos. Ialay natin ang papuring ito sa mahal ng Panginoon. Pag nasa panganib ka, kapag nasa problema ka, nasa kahirapan ka, banggitin mo ang pangalan ng Panginoon. Because the name of Jesus, there is power in the name of Jesus. There is deliverance in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is protection in the name of Jesus. At kapag ikaw ay nahihirapan, nasa pangalan ka, call the name of Jesus. Tawagin mo't banggitin ang pangalan ng Panginoon. Dahil ang pangalan ng Jesus ay makapangyarihan. Awitan natin ng Diyos sa oras nito. Tinignan mo bawat lakad ko. Sa tuwing na ikaw hinahanap mo, nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala aking Jesus. Aasahan mo anumang panahon, magkulang man ako sa paglilingkod. Napapatawad mo anumang kasalanan ko, banggitin mo aking pangalan. Ikaw ay aking inan, pagkat ako'y sandin. Lahat tayo umawit sa mahal ng Panginoon. Hindi kita mababayaan sa oras ng iyong kahibigan. Even Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Tinuruan mo kaming magtiwala sa iyo. Tinuruan mo kaming manalig sa iyo. Umasa sa iyo, mahal ng Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tinitignan mo bawat lakad ko, at sa tuwing ikaw hinahanap mo, nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala aking Jesus. Hallelujah! Maasahan ko anumang panahon, pagkulangan ako sa paglilingkod, at napapatawad mo anumang Sabay-sabay tayong umawit sa mahal ng Panginoon. Banggitin mo aking pangalan. Ikaw ay aking inan, pagkat ako'ng iyong sandigan. Masigit pa sa iyong kahilingan, hindi kita mababayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita ko'y di nagbabago, ako ang Diyos ko sa buhay ko. Sa gitna ng
at ako ang iyong sandigan. Masigit pa sa'yo, kaibigan, hindi kita pababayaan. Sa oras ng iyong kagipitan, ang salita ko'y di nagbabago. Hallelujah! Hallelujah! Glory, glory, glory to Jesus! Hallelujah! O banggitin mo ang aking pangalan. Sabay-sabay tayo umawit. Ikaw ay aking iingatan. Pagkat ako ang iyong sandigan. Masigit pa sa'yo, kaibigan, hindi kita mababayaan. Sa oras ng iyong kagipitan, sa liwanag ng pagbabago, ako ang Diyos sa buhay mo. Ako ang Diyos sa buhay mo. Salamat, Lord. Salamat. Sa buhay mo. Praise the Lord, praise the Lord. We are blessed among the blessed. Tayo po na nakakilala sa mahal ng Panginoon. Ino-honor ng Diyos ang ating mga prayers through the leading prayer of our beloved Honorable Pastor. Bakit natin sinasabi na every time na tayo nagpe-pray, binabanggit natin palagi sa unang panalangin ng mahal na pastor? Through the leading prayer of our beloved pastor, ino-honor ng Diyos sa mga prayers natin. Kung tayo lang minamahal, hindi makakaabot ng kesame ang panalangin natin. But through the leading prayer of a man of God, our beloved Honorable Pastor, Evangelist Pastor, yung mga prayer natin tinutugon ng mahal ng Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Yung mainit, maningas na panalangin ng taong matuwid ay totoong kapaki-pakinabang. Magpasalamat tayo ng Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Buhay natin binago, dati nating bakla, dati nating tumboy, ngayon tunay na babae, tunay na lalaki na. Dati nating kidnapper, ex-convict, kriminal, lasingkero, drug addict, ngayon, sumasamba na sa mahal ng Panginoon. Ito'y dakilang ebidensya at patunay na totoo ang Diyos nating pinaglilingkuran. Sa oras na ito'y sama-sama tayong manalangin sa mahal ng Panginoon. Dakila't mapagpala ng ngarihan sa lahat. Salamat sa iyong mga banal na salita na nagbibigay tibay tatag sa aming mga pananampalataya, sa mga buhay na mga patotoo na aming narinig, mahal ng Panginoon. Sapat na po ang mga praybang ito. Sapat na po ang mga ebidensyang ito. Sapat na po ang mga patunay na ito upang kami manampalataya at magtiwala sa iyo ng buong puso, ng buong isip, lakas at kaluluwa, mahal ng Panginoon, upang kami makapanatiling naglilingkod sa iyo hanggang sa araw ng iyong dakila at banal na pagdating. Kami nagpupurit, nagluluwalhati sa iyo sa araw na ito, mahal ng Panginoon, for almost 29 years. Salamat, Panginoon, pinagpala mo, gawain mo dito sa dako ng Zamboanga na magpanggang ngayon na nanatili ang gawain mo upang kaming mga anak mo'y sama-samang magpurit, maghintay hanggang sa iyong banal na pagbabalik. Pagpalain mo ang iyong banal na gawain, mahal na Panginoon, hanggang, O Diyos, sa iyong muling pagdating, sa iyong muling pagparito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. As a point of contact, minamahal sa ating pong mga beloved webcast viewers,
Ilagay po ninyo ang inyong mga kamay sa screen ng inyong mga gadget at samahan po ninyo akong manalangin, mga minamahal sa oras na ito. Anumang karamdaman, mga problema, idalangin natin na lutasin ng mahal na Panginoon. Let us pray. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan Kristo Jesus sa mga oras nito. Narito po kami sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin ng propeta ng Diyos, panalangin ng tao ng Diyos, sa aming mahal na pastor, mahal na Panginoon, talangin namin, iunat mong iyong papagpalang kamay, ipatong ito sa ulo ng bawat isa, anumang karamdaman, na Diyos, ikaw ang magpagiling. Ano mong problema, ikaw ang magbigay ng kalutasan. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now, and by the power of darkness, in the mighty name of Jesus, and because of sickness be healed, problem be solved, infirmities be gone in Jesus' name. Demonyo ng pag-alinlangan, panghihina, palupaypay, mga palanamig at pag-alinlangan, sa pangalan ni Jesus, demonyo ng kahirapan, kawalan, daman sa leukemia, cancer, TB, diabetes, and because of sickness be healed in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Minamahal sa oras na ito, lahat po tayo tumayo. Praise the Lord. Itaas natin ang ating dalawang kamay, tanda ng ating pagsuko, and shout 3 times. Huwag magbibiro. Sumigaw tayo ng 3 beses. Malakas na hallelujah, praise the Lord, para milya-milya ang layo ng demonyo, karamdaman, problema, lumayas, tumakas sa pangalan ni Jesus. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, and then jump 3 times, purihin natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Mga minamahal, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po, minamahal sa ating mga beloved visitors, mga minamahal na ngayon lamang po nakadalo. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoong Kristo. Meron tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang una ay ang pananampalataya, palaging umattend upang tumubo ang pananampalataya. Ang pangalawa ay ang pagsisisi mula sa puso, magsisi. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. So kindly, sunod kayo sa aking panalangin kung anong aking babanggitin. Ito'y inyong ulitin. Tanggapin ninyo ang mahal na Panginoon. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po ay narito sa iyong banal na harapan, nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito. Hugasan mo ang aking puso sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Kami po'y manalangin para sa inyo. Pagpalang Diyos ang manamin sa langit. Kahabagan mo po ang mga kapatid namin itong tumanggap sa iyo. Ikaw ang magbukas ng kanilang puso at kaisipan, maunawaan nilang iyong kalooban para sa kanilang kaligtasan. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, maghimala po kayo sa kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So God bless you po sa ating minamahal na bisita. Ang Diyos po ang magpala, minamahal, at sa bawat isa sa atin. Para po sa ating additional announcement, o bago tayo dumako sa ating announcement, tayo po dumako sa ating special love offering po, mga minamahal. Ito pong ating linilikom na pinansyal ay para po sa maintenance po ng ating mga sasakyan. Salamat sa mahal na Panginoon, yung ating L300, mga minamahal na ayos na po, yung ating Star X, mga minamahal, bali aircon na lamang po yung kulang niyan, pero yung makina ay okay na po, mga minamahal. Salamat sa Panginoon na ang Diyos ay kumasangkapan ng mga tao para po sa mga minamahal, ilang pangangailangan ng gawain ng ating mahal na Panginoon. Kapatid po natin, beloved ko preacher, mga minamahal, from Sikihor, siya po ay nakasama natin at siyang ginamit ng Panginoon para yung mga sasakyan na yan ay maayos. Yung ating iniipon na special love offering, mga minamahal, ay naibili na po natin ng pyesa. Almost, mga minamahal, kung hindi po ako nagkakamali, ay 50,000 to 60,000 na po yung ating nagastos. Mga minamahal, para sa mga pag-aayos ng ating ilang mga sasakyan na ating ginagamit. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon. Yung inyong mga ibinibigay through special love offering ay nagagamit po natin ng maayos. Tayo po'y manalangin. Akin pong binibigay buong pagkakataon para po sa pananalangin. Kindly, beloved brother Aljo Dugos, para sa ating special love offering.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po sa mga kapatid po nating tapat na nagbibigay. Praise the Lord. Oh. Praise the Lord, mga minamahal. Sa ating pong mga regular services, ang ating pong banal na gawain, mga minamahal, ay araw po ng Miyerkules. Ang ating pong banal na gawain alas 3 ng hapon, alas 7 ng gabi, tayo po yung matatapos. Friday service po, overnight prayer natin, mga minamahal brother. Tayo po yung nagsisimula ng alas 10 ng gabi at tayo po yung natatapos madaling araw po, minamahal ko ng Sabado. Every Sunday, alas 10, mga minamahal ko ng umaga, alas 3 ng hapon, tayo po ay natatapos. Ipagpaumanhin po ninyo, umabot po tayo ng mga minamahal lampas alas 4:30, mga minamahal, ipagpaumanhin po ninyo dahil ating pong anniversary ngayon, kaya't ipagpasensya nyo na po mga minamahal. Amen? At ang Diyos po magpala, patuloy po mga minamahal ko ang ating mga minamahal panawagan sa pagtulong para po sa pangangailangan ng gawain ng ating mahal na Panginoon. Ipagpatuloy po natin yung mga pledges po natin na ibinibigay sa gawain ng Diyos para po sa ating kanal. Maayos po natin yan matapos hanggang sa dulo. Amen? At ganoon din naman po mga minamahal ko yung ating offering box para po sa ating additional expenses sa ating instrumentalist area. Mga minamahal, marami po tayong dapat paggagastusan. Kaya mga minamahal, patuloy po kayong magbigay. Mga minamahal, sapagkat sabi ng banal na Biblia, hindi nililimot ng Panginoon ang bawat bagay na ating ipinagkakaloob sa kanyang gawain. Ang Diyos pong magbalik ka ng makalibong beses ng mga pagpapala. At wala naman po tayong iba pang mga announcement. Tayong lamang po tumayo, minamahal. Praise the Lord. At kindly, mga minamahal, bigyan po muna natin ng pagkakataon ng ating minamahal na Captain, beloved. Kaylee, mag-set up po kay Cap. Praise the Lord. Beloved Captain Lito Bejerano, praise the Lord. Bigyan po natin ng pagkakataon, beloved Cap. For a short message po. Mga minamahal, salamat sa ating minamahal na kapitan dito po sa Lumbangan na palagi po natin siyang nakakasama every time na tayo po ay nagdadaos ng anniversary dito, mga minamahal. Talagang binibigyan po niya ng pagkakataon yung ating mga imbitasyon para sa kanya. Praise the Lord. Sa aming mga kapatid ng Jesus Miracle Crusade, happy 29th Church Anniversary po sa inyong lahat. Ako po ay si Cap Lito Bejerano. Kasama ko po ang buong council ng Barangay Lumbangan. Nagpapasalamat po kami sa mahal na Panginoon dahil po naging parte po kami at ang aming barangay sa panalangin, pagdasal at pagpuri sa mahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Napakaswerte po kami at naging progresibo at peaceful po ang ating barangay dahil po sa walang hatid na pagdasal sa na wala pong imposible sa ating mahal na Panginoong Jesus. So maraming salamat. To God be the glory. Congratulations po sa ating lahat. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong si Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Nawalatin ng dagil at banal na pangalan ng ating buhay na Diyos, mga minamahal. At wala na po, beloved brother Pat. So minamahal tayo po natin tumayo, praise the Lord. At sama-sama pa tayong manalangin sa ating mahal na Panginoong si Kristo, sa ating pagtatapos. At isama na rin po natin sa panalangin yung mga dala-dala nating mga pagkain para makakain tayo at ma-share po natin sa ating pong mga kasama. Tayo po yung mag-pray, mga minamahal. Pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mo ang pangalan ng Kristo Jesus, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa dakilang tagumpay na binigay mo sa amin sa araw na ito. Naming nasagawa ang iyong banal na gawain at aming damang-damang iyong presensya. Damang-dama namin ang iyong pag-ibig. Ito ipatunay na narito ka, kumikilos ng mainam sa aming kalagitnaan. Hindi ka man namin nakikita, pero sapat na sa amin ang maramdaman ng iyong presensya. Sa aming pansamantalang paghiwahing walay, kung paano kami iningatan mo sa aming pagpurito, ganoon din po, mahal na Panginoon, sa aming pag-uwi. Proteksyonan mo kami na makarating ng ligtas at payapa sa aming mga kanya-kanyang mga tahanan at sa mga pagkain na aming pagsasalu-saluhan sa araw na ito.
Mahal na Panginoon, ikaw magpalat bendisyon, mga kamay na iyong ginamit, ikaw magpanalangin. Busugin mo kami, mahal na Panginoon, sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Tayo po, minamahal ko, ay magkamayan. We love you so much. And where there is Jesus loves us more. Tayo po ay magkamayan and we are dismissed. In Jesus' name, God bless us all. Amen and amen. Sa magpapalay hands, mga minamahal kang forward na lamang po. Praise the Lord.